Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Isang pawnshop pinasok ng mga armadong magnanakaw. Rider ng motorsiklo naputol ang paa at kamay matapos sa bumangga sa poste ng solar light. Mga dayo na nagtitinda ng isda sa labas ng Mangaldan Public Market pinagsisita. Mga panindang isda kumpiskado. At ang sabay-sabay na pag-iihaw ng libu-libong kilo ng mga bangus sa Dagupan City, ihahatid namin live. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ipinagdiriwang ngayon sa Dagupan City ang Kalutan Dalan at Bangusan Street Party na bahagi ng Bangus Festival 2025. At mahigit 7,000 kilo ng bangus ang iihawin ngayong hapon. Para sa latest, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Good afternoon, Chris. Happy Bangus Festival, Chris. Happy Bangus Festival, mga kapuso. Actually, excited na po ang lahat para sa pagsisimula ng Kalutan Dalan Bangusan Street Party na bahagi ng Bangus Festival 2025 dito ho yan sa lungsod ng Dagupan. At sa mga oras nga na ito, nakahilera na ang mga grills dito ho yan sa may New Venecia Road Extension. At maya-maya lamang ay ihawin na po dyan ang libu-libong piraso ng Bangus Dagupan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, nasa mayigit 25,000 na piraso ng bangus ang sama-sama nating iihawin mamaya at syempre sama-sama nating lalantakan ang napakasarap na Bangus Dagupan. At sa mga sandali po na ito, mga kapuso, ay tuloy-tuloy na rin ang pagdating ng mga bisita na makikisaya para sa Bangus Festival. Hindi lamang mga Dagupenyo yung mga bisita dahil napakarami pang galing sa iba't ibang panig ng Pangasinan, meron pang galing sa Lingayen, meron pang galing sa Binmalay, Kalasyaw para lamang makisaya sa selebrasyon ng Bangus Festival. At syempre, Chris, after lantakan ang napakasarap na Bangus Dagupan ay tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan para naman sa Bangusan Street Party. Makikisaya ang mga local artists para sa kanilang mga performance at hindi rin magpapahuli, syempre kabilang din sa makikisaya sa Bangusan Street Party ang ilang Kapuso Stars, ang ilan sa GMA Stars para naman sa Kapuso Fiesta. Present mamaya, Chris, mga kapuso, ang cast ng Lolong, nariyan si Ruru Madrid, Rocco Nasino, Martin Del Rosario at si Shairo Diaz. At syempre, makikisaya rin para sa Bangus Festival ang cast ng Binibining Marikit na si Herlen Budol. Nariyan din mamaya para magpakilig si Sofia Pablo at Allen Ansay na cast naman ng Prinsesa ng City Jail. At syempre, yaan po ay hosted by Sparkle Artist, Bubay at Kaloy at Tingkungko. Kaya naman, mga kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Sama-sama na po tayong magtungo dito sa may Dagupan City para sa Bangus Festival Celebration. Happy Bangus Festival! Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, sa Pusurubio, Pangasinan, isang sanglaan ang nilooban ng mga armadong magnanakaw at nasa 100,000 pesos na halaga ng alahas ang tinangay ng mga sospek. Nakatutok, CJ Turida. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, may motorsiklong tumigil sa tapat ng pawn shop na ito sa Caballero Street, Barangay Poblacion, District 1, Pusurubio, Pangasinan. Bumabaraw ang angkas at dumiretso sa pinto ng pawn shop. Nakalak po yung pinto. Hindi niya na po mabuksan yung pinto. Pinutukan niya na po yung pinto hanggang sa mabasag yung salamin. Doon na po nila ako pinasok. Nataon na walang customer sa mga oras na yun. Natarantaraw ang gwardya. Pinadapa siya ng mga sospek kaya hindi na siya nakapalag. Nagtago naman daw ang 2 empleyado sa loob. Mabilis na tumakas ang mga sospek, tangay ang iba't ibang klase ng alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 piso. Hinabol sila ng mga rumespondeng pulis at nagkaroon ng palitan ng putok. Mabuting walang tinamaan na sibilyan. Pero tinamaan ang tricycle
motorsiklo ni Tatay Rafi na nakaparada malapit sa pawn shop. Tumakbo na kami, sir. Nakaparada lang tong motor ko dyan sa paradahan namin. Bigla na lang nagkabarilan kaya nagtakbuhan kami. Ayon sa pulisya, 4 ang mga suspect na sakay ng 2 motorsiklo. Iniwan ang mga motorsiklo sa sitio Linmansangan. Makikita ang bakas ng dugo sa isang motorsiklo. Posible raw na tinamaan ang isa sa mga suspect. We are still looking for other pieces of evidence. So far, sir, ngayon ongoing pa rin, sir, yung investigation po natin. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang niloobang pawn shop para kunan ng pahayag ang mga empleyado pero walang humarap sa amin. So ngayon ay sarado na ang pawn shop na ito na inatake ng mga holdupper kahapon. Sa mga oras na ito, may 2 pulis sa loob mismo ng pawn shop na nagsasagawa ng follow-up investigation. May naiwan din daw na baril ang mga tumakas na suspect. Dinala na ito sa crime lab kabilang ang mga na-recover na basyo ng bala. Sa isang press statement ng Pangasinan Police Provincial Office, patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya upang matunton at maaresto ang mga suspect. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dead on the spot ang isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa poste ng solar light sa Bypass Road sa Lawag City kahapon. Nakilalang biktimang si Ajonry Romy Philip Wasay, 24 anyos na isang security guard. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider at bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, naputol ang kamay at paa ng biktima. Wasak din ang kanyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, matulin ang patakbo ng biktima. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng namatay. Mga dayo na nagtitinda ng isda sa labas ng Mangaldan Public Market pinagsisita ng poso. Mga panindang isda, kumpiskado. Sundan sa report. Maaga nag-ikot ang Public Order and Safety Office sa Mangaldan Public Market. Pinagsisita ang mga dayo na nagtitinda ng isda sa palibot ng pamilihan. Maraming beses na raw sinabihan ang mga dayo na bawal magtinda ng isda sa labas ng pamilihan at tanging sa loob lamang ng wet market pinahihintulutang magbenta. Yung mga ambulant vendors na nagtitinda po ng isda, kung saan itinatapon yung mga tubig ng isda at yun, nilalangaw. Kabilang sa mga nasitang tendera si Aling Virginia mula sa San Fabian, Pangasinan. Batid daw niyang bawal magtinda ng isda sa labas ng palengke. Gustuhin man daw niya magtinda sa loob ng wet market pero wala siyang permit at wala rin siyang mapwestuhan doon. Kasi nakikiusap po ako, madam, kay happy na para makuha. Inisyuhan ng tikit ang mga dayong tendera na sinita ng otoridad. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng isda sa labas ng pamilihan para matiyak ang maayos na sanitasyon sa palengke at masigurong malinis at ligtas kainin ang mga ibinebentang isda. Panawagan ng otoridad sa mga negosyante na sumunod sa mga umiiral na kautusan sa bayan. Alinsunod sa umiiral na market code, pagmumultahin ng 100 piso ang sino mang tindera na lalabag sa kautusan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Para sa mga kapuso na makikisaya sa Bangusan Street Party mamayang gabi, umantabay sa lagay ng panahon. Matapos kasing panandali ang lumabas sa Philippine Area of Responsibility, nasa loob na ulit ng PAR ang low pressure area malapit sa Mindanao. Huli itong namataan kaninang umaga sa layong 920 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ at Easterlies o yung mainit na hangin. Ngayong araw, aabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na posibleng maranasan sa bansa. Sa mga susunod na oras ay maglalabas pa ang Pag-asa ng datos na naitala ngayong Miyerkules. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan o Cagayan Valley at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang
from GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Labindalawang araw bago ang eleksyon 2025, isinagawa ng COMELEC sa Bangaldan, Pangasinan ang final briefing sa mahigit 200 na magsisilbing electoral board. Tutukan sa report. Halos 2 linggo bago ang araw ng eleksyon, sumailalim sa final briefing ng COMELEC ang mahigit 200 guro na magsisilbing electoral board sa Bangaldan, Pangasinan. Kasabay nito ang verification at certification ng Election Day Computerized Voters List o EDCVL at Posted Computerized Voters List o PCVL. Napaka-importante po para alam nila yung gagawin nila sa election. Yes po, kasi sila yung talagang aakto. Mahalaga ang final refresher training na ito para sa mga miyembro ng Electoral Board. Lalo pat ilang linggo na rin ang nakalipas nang sila ay sumailalim sa training na isinagawa ng COMELEC. Mas importante kasi marirefresh nga yun sa refresher at saka mas maintindihan pa namin. Sa Mayo 5, nakatakdang dalhin sa mga voting center ang mga gagamitin ng automated counting machine o ACM sa eleksyon. Kasabay nito ang deployment ng mga pulis na magbabantay sa mga voting center. 2 pulis sa kada voting center ang itatalaga ng PNP. Pag alis pa lang ng opisina, mayroon nang nakasunod na kaagad yung PNP na assigned doon sa particular precinct na yon. Nakatakda naman sa May 6 ang schedule ng final testing and sealing sa mga ACM. 6 na araw bago ang eleksyon sa Mayo 12. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sugatan ang isang pulis ng Santo Tomas Police Station sa Pampanga nang masagasaan habang nagmamando ng trapiko sa Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Batay sa investigasyon, habang nagmamando ng trapiko ang pulis, isang puting L300 van ang hindi huminto at bumangga sa kanya. Ayon sa pulisya, posibleng inaantok ang driver o mahina ang preno ng sasakyan, kaya nito nasagasaan ng pulis. Agad na naisugod sa pagamutan ng pulis at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Wala pang pahayag ang magkabilang panig, pero ayon sa pulisya, nauwi sa areglo ang insidente. Mahigit 2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan. 3 sospek arestado. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. 2 high-value individuals ang naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan. Nakumpiska sa kanila ang tinatayang 66.5 grams ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 452,000 pesos. Isa pang high-value individual ang naaresto sa Barangay Bagong Silang, Balanga City sa Bataan. 8 sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na nasa 250 grams o halagang 1.7 million pesos. Nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Natimbog ang 5 lalaki na mga hinihinalang drug pusher at user sa buy-bust operation sa isang umano'y drug den sa Barangay Talipapa sa Cabanatuan City. Nakuha mula sa mga sospek ang nasa 13 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 88,400 pesos, kabilang ang drug paraphernalia at buy-bust money. Samantala, sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong sospek. Wala pa silang pahayag. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Nalunod naman ang isang 69 anyos na lalaki sa ilog sa Ballesteros, Cagayan. Alas 2 ng hapon noong Lunes, nagpunta raw sa ilog ang biktima kasama ang kapatid para maglagay ng trap para sa mga isda. Nauna raw na umuwi ang kanyang kapatid, pero pasado alas 7 na ng gabi, hindi pa umuwi ang biktima. Kaya nagpunta sa ilog ang kanyang mga kaanak. Doon na nakita ang katawan ng biktima. Posible raw na nadulas ang biktima habang paahon at tumama ang ulo sa matigas na bagay. Mga kapuso, GMA stage sa Bangusan Street Party sa Dagupan City, star-studded. Mamayang 7 p.m. na po. Nagbabalik sa live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan dito nga sa Bangus Festival
Celebration 2025. At actually, nag-start na rin yung kalutan na dalan, kaya naman iniihaw na yung libo-libong piraso ng bangus dagupan at maya-maya lamang ay matitikman na natin ang napakasarap na bangus dagupan. Pero bago yan, bago natin tikman ang napakasarap na bangus dagupan, ay ipapakita ko muna ang stage ng GMA sa aking likuran. Makikita natin mga kapuso, at mamaya nga lamang mga kapuso ay talagang makikita ho natin ang performances ng ilan sa ating mga kapuso stars, dahil syempre sila ho ay kabilang sa mga magbibigay ng kasiyahan sa mga bisita, sa mga dagopenyo na makikiisa at makikisaya sa Bangus Festival 2025. Mga kapuso, excited po ang lahat. Actually, may mga fans na rito, Chris, na maaga pa lamang ay nakaantabay na para syempre sila ay makapwesto ng mas maganda. So ngayon pa lamang ay may mga nakaantabay na para sa pagsisimula ng Kapuso Fiesta. Mamaya, Chris, kabilang sa mga magpe-perform para magbigay ng kasiyahan ang cast ng Lolong, nariyan syempre si Ruru Madrid, Rocco Nasino, Martin Del Rosario at Shaira Diaz. Nariyan din ang aking idol, ang aking favorite na cast ng Binibining Marikit, of course, Herlen Budol. Nariyan din mga kapuso na magpapakilig sa ating mga kapuso. Syempre, si Sofia Pablo at Alan Ansay ng Prinsesa ng City Jail. At syempre ang sparkle artist na si Bubay, hosted by Kaloy Tingkungko. Kaya naman mga kapuso, syempre nakakatuwa dahil ngayon pa lamang, actually, ilang oras pa bago mag-start yung Kapuso Fiesta, pero alam mo, napakaaga pa lamang ay may mga fans na excited para sa performances ng ating mga Kapuso stars. Kaya naman magdamagan ng kasiyahan, Chris. Tuloy-tuloy ang kasiyahan after kumain ng napakasarap na bangus. Dire-diretso tayo para sa Bangusan Street Party kasama syempre ang mga Kapuso stars para sa Kapuso Fiesta. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Sa May 2 na ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025. Nagaganapin sa Pasay City. May delayed telecast yan dito sa GMA sa May 4, alas 9 ng umaga at alas 8 naman ng gabi sa GTV. More than 60 candidates ang maglalaban-laban para makuha ang corona. Kabilang si Sparkle Beauty Queen at Reina Hispano-Americana 2017, Winwin Marquez. Dadalo sa kompetisyon ang Miss Universe Continental Queens, kabilang si Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Si Chelsea ang magkokorona sa magwawaging Miss Universe Philippines 2025 na siya namang magiging representative ng bansa sa Miss Universe 2025 pageant sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Sa bisa ng search warrant, nasamsam ng mga otoridad ang 2 baril at mga bala sa bahay ng isang mangingisda sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nakumpiska sa kanyang bahay ang isang caliber 9mm at isang caliber 22 na baril at mahigit sa 100 mga bala. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may tinatagong baril ang sospek, kaya sila nagkasa ng operasyon. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Halos 1 peso per kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng DECORP ngayong buwan ng Abril. Sundan sa report. Umabot sa mahigit 2,000 piso ang babayarang bill sa kuryente ni Jasmine, residente sa Dagupan City. Tumaas ito ng mahigit 500 pesos kumpara sa dati niyang bayarin. Inaasahan na raw niya ang pagtaas sa electric bill, lalo pat tumaas din ang kanilang konsumo. Wala rin magagawa kung ganun talaga. Kawawa din sila. Tsaka syempre yung mother ko rin na matanda na rin. Kailangan din niya ng aircon, ganun. Ayon sa DECORP, asahan ng mas mataas sa singil sa kuryente ngayong Abril. Tumaas kasi ng halos piso ang singil sa kada kilowatt-hour. 10 pesos and 58 centavos ang average selling rate ngayong Abril kumpara sa 9 pesos and 48 centavos noong nakaraang buwan. Bunsod ito ng mas mataas na presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Noong early February to
scheduled maintenance yung isang planta. Pag nangyari kasing ganon, sa market kami bibili. Market meaning ito yung wholesale electricity market. Ngayong nararanasan ang mataas na demand sa kuryente, pinayuhan ng mga electric consumer na maging responsable sa pagkonsumo sa kuryente, kabilang na rito ang paggamit ng mga energy-efficient appliances. Ugaliin ding i-turn off ang mga appliance na hindi naman ginagamit. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Calban, One North Central Luzon. Tiniyak ng Dagupan City Police ang seguridad sa Tondaligan Beach sa pagdagsa ng libo-libong beachgoer bukas sa selebrasyon ng Pistay Dayat. Magde-deploy ang pulisya ng 75 pulis sa lugar upang magbigay ng seguridad, katuwang ang PCG, CDRRMO, PNP Maritime at mahigit 100 force multipliers. Nananawagan naman ang mga lifeguards sa mga beachgoer na sumunod sa mga panuntunan upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. 14 ang puwersa ng lifeguards na tatao sa 6 na watchtower sa beach. Pinagbabawalan din ng otoridad ang mga shed owner na magbenta ng alak sa mga beachgoer. Nakikiusap po kami sa ating mga bisita, beachgoer, na every 5 o'clock po nagpapaahon na po kami ng maliligo dahil napakahigpit po namin na bawal po ang maligo paggabi, lalong-lalo na po nakainom. Mga seafood dish, inihain ni na sparkle artist Chef Jose Sarasola at Vanes del Moral sa Punsya, the Pangasinan Culinary Challenge. Tunghayan sa report. Salamin ng malikhaing panlasa ng mga Pangasinense ang mayamang tradisyon sa pagluluto, isang pamana na itinuturing na kayamanan sa bawat hapagkainan sa mga mahalagang pagdiriwang. At speaking of pagdiriwang, bahagi ng selebrasyon ng Pistay Dayat 2025, ginanap ang Punsya, the Pangasinan Culinary Challenge, kung saan nagpakita ng husay sa pagluluto ang ilang Pangasinense chefs na personal na nasaksihan ng kapuso artists na sina Vanes del Moral at Chef Jose Sarasola. At ayan mga kapuso, we're here in Pangasinan para makiponsya! Yes! Chef, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ponsya? Ano? Ang ibig sabihin nito ay salo-salo or piging. Oh, okay. At syempre, dahil sagana sa yamang dagat ng probinsya, yes, we'll be cooking seafood dishes. Yon, seafood dishes. Seafood dishes. So syempre, ang Pangasinan, dahil nga nasa tabing dagat tayo, Yes, anong klaseng dish ang iluluto mo para sa amin na kailangan din namin matikman? Ayun. Ako, syempre, since as you said, tabi tayo ng dagat, kailangan talaga seafood recipe tayo. I'll be cooking my very famous, very easy, but super yummy na shrimp curry. Shrimp curry! Gusto ko yun! Ikaw ba? Ako, well, may shrimp din naman dun sa dish ko, pero kasamahan natin ito ng halaan. Halaan, pero okay. tatawagin ko itong, bago to, Chef. Okay. Seafood pasta with bagoong isda. Wow! So may halaan, May shrimp, may bagoong pa. Oh, Kakaibang pasta parang yun na. weird, no? Pero sounds good, kaya gusto ko i-try yan. And I think, Vanessa, ready na yung ingredients natin. So it's time to cook. So, Ay ka na! Let's go. Makiponsya na tayo, guys. Let's go. Saan tayo? ito. Ayusin na tayo. And nakakatuwa na tinanggap nila yung idea na maglalagay ng bagoong sa pasta, which is very weird naman kasi talaga. Gagayahin daw nila at gagawin din daw.
Mga niluto kanina, ang ganda ng plating, ang unique ng mga like yung parang presentation nila with the rock pa. So, galing din the chefs here have very innovative ways in cooking. So, yeah, just good to be back talaga. 6 na grupo mula sa iba't ibang lugar sa probinsya ang nagpasiklaban sa pagluluto ng mga putahe na sinangkapan ng mga ipinagmamalaking seafoods ng Pangasinan. Radiating Grace and True Pangasinense Beauty naman ang ipinagmalaki ng 21 kandidata sa Limgas na Pangasinan 2025 Coronation Night kung saan nagpatalbugan sila suot ng kanilang swimsuit, long gown at nagtagisan sa question and answer portion. Hanga naman sa kanilang ganda at advokasya, sina Kapuso artists Bea Gomez at Carla Abellana na kabilang sa selection committee. Lahat ng girls, equal yung quality nila. Lahat sila equally gorgeous, equally intelligent, may mabubuting puso. Lahat sila magagaling, lahat sila magaganda, lahat sila confident at may pinaninindigan. Tapos lahat sila kumbaga worthy ng titulo. Nagpatingkad ng programa sina Kapuso artist Anjo Pertera at Sparkle GMA artist Rabia Mateo. Ibang klase yung pagtanggap ng mga kabalians. Ang gaganda. Hindi lang maganda, matatali. For sure, marami sa mga candidates natin will represent Pangasinan sa national stage. Sana international competition din. Hinarana ni Sparkle GMA artist Ronnie Liang ang mga kandidata na may handog ding performance para sa crowd. Super thankful ako. Maraming salamat sa mga kapuso nating Pangasinense sa mainit na pagtanggap. 3 binibini ang hinirang upang magsuot ng corona na sila rin kinatawan ng Pangasinan sa iba't ibang national pageant competitions. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.